Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na nabenta ko ang aking kumpanya sa halagang 2,500,000,000 piso, akala ko ay narating ko na ang rurok ng aking tagumpay. 68 taon na ako. Ang tanging hangat ko na lang ay ang mamuhay ng tahimik kasama ang aking pamilya. Kaya naman, dinala ko ang aking anak na si Christian at ang kanyang asawang si Leah sa isang napakarangyang restaurant sa Makati upang magdiwang. Habang masaya, silang nagsasayaw sa gitna ng tuktugan. Lumapit sa akin ang isang security guard. Ang kanyang mukha ay punong pag-aalala. Ibinulong niya sa akin ang mga salitang nagpabago sa takbong aking buhay. "Lolo, nakita ko po ang anak niyo. May ibinuhos po siyang kung ano sa inyong juice." Makalipas ang 20 minuto, tumayo ako at iniwan ang lahat. Ang aking pera, ang aking pinahirapan, at maging ang aking buhay ay nanganib sa isang iglap. Bago ko ituloy ang kwentong ito ngang pagtataksil at kung paano ko hinarap ang sarili kong dugot laman, maari niyo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon o anong oras na sa inyong lugar? Masaya akong malaman na nariyan kayo at nakikinig. Paalala. Bagamat ang kwentong ito ay binuo upang maging kawili-wili, ang mensahe at aral na ibinibigay nito tungkol sa pag-ingat ay totoo at may malaking halaga para sa ating lahat. Nakalubok ako sa malambot na upuang balat dito sa Parkview Terrace sa Makati. Pinagmamasdan ko ang aking anak na si Christian at ang kanyang asawa na si Leah habang sila ay dahan-dahang nagsasayaw sa gitna ng silid. Ang musika mula sa kwartet ay malambing, ngunit sa aking dibdib may kakaibang bigat na hindi ko may paliwanag. 68 taon na ako, ang aking matuhod ay madalas nang sumasakit at ang bahagi sa pagitan ng aking mambalikat ay tila may nakadagan na mabigat na bakal salop ng 30 taon. Iyon ang presyo ng pagtatayo ng Illustrasoft, ang kumpanyang sinimulan ko mula sa wala. Nang matapos ang tuktugan, bumalik sila sa mesa. Nakita ko ang ngiti ni Leah, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mamata. Palaging may dalang maliit na notebook si Leah. Tila babawat salita ko ay kailangang irehistro para sa hinaharap. Inilapak ko ang aking baso ng tubig at huminga ng malalim. Sinabi ko sa kanila ang balita. Ibinebenta ko na ang Illustrasoft sa halagang 2,500,000,000 piso. Sandaling tumihil ang mundo sa aming mesa, ang ginggayeng hemeng kubierto sa paligid ay tila naglaw. Nakita ko ang pagbabago sa muka ni Christian. Ang kanyang tinig, nang siya ay magsalita, ay sapat na talim upang hiwin ang hangin sa aming pagitan. Itinanong niya kung seryoso ba ako. Sinabi niya na ito ang negosyo ang ating pamilya, pero sa luplup ko, alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang iniisip niya ay ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, at ang perang inaasahan niyang mamamana balang araw. Sinabi ko sa kanya na ito ang negosyong itinayo ko upang suportahan ang pamilya at makaiba ang dalawang bagay na iyon. Ang perang makukuha ko ay malinis, walang utang, walang gulo, isang malinis na pag-alis mula sa mundo ng teknolohiya na kumain sa aking panahon sa loop ng mahabang panahon. Mabilis na gumalo ang panulat ni Leah sa kanyang notebook. Mas mabilis pa kaysa nung pinausapan namin ang mga software migrations. Sinabi niya sa akin na nakapanghihinayang ang aking legacy, na baka kailangan ko pang pag-isipan itong mabuti. Doon ko naramdaman ang bakal sa ilalim ng kanyang matamis na tinig. Alam ko ang tonong iyon. Iyon ang tono na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha mula sa akin. Tiningnan ko si Christian. Nakita ko ang aking anak, ngunit tila isang mas bata at mas desperadong bersyon aking sarili ang nakaharap ko. Gusto niyang sabihin na ang kumpanya ay sa amin, ngunit ang katotohanan ay palagi niyang gustong sabihin na ito ay sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sapat na ang kanyang katalinuhan upang tumayo sa sarili niyang mga paa kung pipiliin niyang gamitin ang mga ito. Inabot ko ang folder sa ibabaw ng mesa. Ang manumero doon ay malinaw. Ang mamimili ay si Vicente, isang taong nirerespeto ko ang paninindigan. Ang deal ay patas. Ang pera ay cash.
Ngunit sa mga mata ni na Christian at Leah, ang nakita ko ay hindi pagmamalaki sa aking tagumpay. Ang nakita ko ay pagkadismaya. Isang pagkadismaya na nakatago sa ilalim nga naniningning na lens ng kanilang mamahaling baso ngalak. Sa gabing iyon, habang ang malampion ay nagbibigay ngang liwanag sa paligid, naramdaman ko ang distansya sa pagitan namin. Akala ko ay ipinagdiriwang namin ang aking kalayaan. Ngunit habang tinitingnan ko sila, napagtanto ko na para sa kanila, ang aking kalayaan ay tila isang pinto na isinara sa kanilang mga mukha. Iyon ang simulang pagtatapos ng aking tiwala. Isang tiwala na akala ko ay kasing tibaying bakal, ngunit tila kasing rupok lang palang manipis na salamin ng Diyos na nasa harap ko. Ang katahimikan ay madalas na mas malakas pa kaysa sa anumang pagsigaw. Iyan ang tanging nasa isip ni Danilo habang nakatitik siya sa basong juice na nasa kanyang harapan. Ang kulay nito ay matingkat na kahel, tila basariwa at punong tamis. Ngunit sa kanyang dila, may ibang mensaheng iniwan ang unang higop na iyon. May kakaibang pait, isang pait na hindi galing sa balat ng prutas, kundi isang pait na tila nanunuot sa kanyang lalamunan. Hindi kumibo si Danilo. Hindi siya nakpakita ng anumang pagkagulat. Sa edad niyang 67, natutunan na niya ang sining ng pagtitimpi. Ang kanyang makamay, na bahagyang nanginginig dahil sa katandaan, ay nanatiling nakapatong sa lamesa. Tumingin siya sa paligid nege restaurant. Naririnig niya ang tawanan nege mega tao sa kabilang mesa, ang tunog nege ga kutsara at tinidor na tumatama sa pilato. At ang ingay ne mega sasakyan sa labas nega gusali. Para sa lahat, ito ay isang ordinaryong hapon sa gitna ng Maynila. Ngunit para kay Danilo, sa sandaling iyon, ang mundo ay biglang tumigil. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang panyo sa bulsa. Pinunasan niya ang kanyang labi, kahit wala naman talagang dumi. Ginawa niya ito upang itago ang pakunot ng kanyang noo, sa loob ng kanyang isipan. Nagsimulang gumana ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya ay matagal na niyang ibinaon. Ang pagiging maingat, ang pagiging mapanuri, ang tinatawag nilang pag-uri ng panganib. Kailangan niyang kumuha ng ebidensya. Iyon ang unang hakbang. Lumingon si Danilo sa kanyang bag. May dala siyang malit na lalagyan ng gamot, isang bakanteng bote na dati ay naglalaman ng kanyang na bitamina. Maingat, sa ilalim ng lamesa, binuksan niya ang bote, hindi niya kailangang tumingin. Alam ng kanyang madaliri kung nasaan ang takip. Pagkatapos, sa isang mabilis ngunit kalmadong galaw, ibinuhos niya ang natitirang orange juice mula sa baso patungo sa maliit na bote. Kaunti lamang, sapat na para sa isang pagsusuri. Isinara niya ang takip ng mahigpit. Napakahigpit. Pakiramdam niya, ang boteng iyon ang may hawak ng kanyang buhay. Inilagay niya ito pabalik sa loop ng kanyang bag, sa ilalim ng kanyang pitaka at ilang lumang resibo. Tumayo siya at lumakat patungo sa kahera. Magkano po lahat? Tanong ni Danilo sa isang malumanay na boses. Ang kanyang tinik ay hindi nabasag. 250 piso po, lolo. Sagot ng batang babae sa counter habang nakangiti. Dinukot ni Danilo ang kanyang pitaka. Kumuha siyang 300 piso. Inabot niya ito at sinabing, iyo na ang sukli, hija. Salamat sa serbisyo. Hindi na niya hinintay ang sagot ng bata. Lumakad siya palabas ng restauran. Ang init ng sikat ng araw ay agad na dumampi sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam niya sa loob ay malamig, parang mayelo sa kanyang naugat. Sa bawat hakbang niya sa sidewalk, nararamdaman niya ang bigat ng bag na nasa kanyang balikat, ang boteng iyon, ang maliit na boteng iyon. Ito na ngayon ang kanyang pinakamahalagang pag-ari. Habang naglalakad pauwi, hindi mapigilan ni Danilo ang mag-isip. Sino ang gagawa nito sa kanya? Siya ay isang retiradong lalaki na ang tanging libangan ay ang magbasan diaryo at mag-alaga ng mahalaman sa bakuran. Wala siyang kaawe. O baka naman, iyon ang akala niya. Sa kulturang Pilipino, ang pamilya ay lahat. Ang tahanan ay dapat na isang santuaryo, isang ligtas na lugar kung saan walang makakasakit sa iyo. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang gate, isang mabigat na tanong ang bumagabak sa kanya.
Ligtas pa nga ba siya sa loob kang sarili niyang bahay? Ang konsepto ngang pag-uri ngang panganib o risk management ay isang bagay na itinuro sa kanya noong siya ay nagtatrabaho pa sa malaking kumpanya ng kuryente. Sinasabi doon na bago ka kumilos, dapat mong alamin ang lahat ng posibleng banta. Dapat kang mahanda para sa pinakamalalang mangyayari. Noong araw, ginagamit niya ito para sa mga makina at kabel. Ngayon, kailangan niya itong gamitin para sa kanyang sariling buhay. Huminto siya sa harap ng kanilang pintuan. Huminga siya ng malalim, 1, 2, 3. Pinihit niya ang susi. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Danilo, ikaw na ba iyan? Isang boses mula sa kusina ang bumati sa kanya. Ito ay isang pamilyar na boses. Isang boses na dapat ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa loob nga 40 taon, nakaramdam siyang takot. Oo, ako na ito, sagot niya. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang tono. Naglakad-lakad lang ako ng kaunti. Pumunta siya agad sa kanyang silid at ibinaba ang bag. Inilabas niya ang boteng juice at itinigas ito sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Ang likido sa loob ay tila walang sala. Ngunit alam ni Danilo na ang hitsura ay maring makalinlang. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya maaring magtiwala sa kahit kanino sa ngayon. Kahit sa mga taong kasalo niya sa pagkain araw-araw, ang pagdududa ay parang isang anay. Kapag nagsimula itong kumain sa iyong tiwala, mahirap na itong pigilan hanggang sa gumuho ang buong istruktura na iyong buhay. Naupo si Danilo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang tuhod ay medyo sumasakit, isang paalala na hindi na siya bata. Hindi na siya kasing bilis ng dati. Ngunit ang kanyang isip ay matalas pa rin, parang isang ita na bagong hasa. Isang hakbang sa bawat sandali, bulong niya sa sarili. Isang hakbang lamang. Ang unang hakbang ay ang pagpapasuri sa likidong ito. Alam niya ang isang lumang kaibigan na may maliit na laboratorio sa kabilang bayan. Isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong hindi magtatanong ng masyadong marami. Ngunit paano kung tama ang kanyang hinala? Paano kung may nagtatangkangang lasunin siya? Ang isiping iyon ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Sa Pilipinas, ang pag-alaga sa mga matatanda ay itinuturing na isang banal na tungkulin. Ang pagtataksil sa isang magulang o sa isang nakatatanda ay isang kasalanang hindi mapapatawad ng lipunan. Sino ang maglalakas loob na gumawa nito? At bakit? Dahil ba sa kanyang pensyon? Dahil ba sa titulong lupang kinatitirikan ng kanilang bahay? O dahil sa mga lihim na itinatago niya sa loob ng isang lumang kabinet sa ilalim ng kanyang kama? Maraming tanong, ngunit kakaunti ang sagot. Narinig niya ang katok sa pinto. Danilo, luto na ang hapunan. Halika na sa labas, tawag muling boses. Tiningnan ni Danilo ang bote. Pagkatapos ay itinago niya ito sa loob ang isang lumang medyas at isiniksik sa pinakalikot ang kanyang aparador. Susunod na ako, sigaw niya pabalik. Tumayo siya, isnayos ang kanyang suot na polo at tumingin sa salamin. Ang nakita niya ay isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at maraming kulubot sa mukha. Ngunit sa likod nga matang iyon, may apoy na muling naglalagablab. Ang apoy ngang isang taong hindi papayak na maging biktima. Ang pag-uri ng panganib ay nagsimula na. At sa larong ito, ang tanging premyo ay ang pananatiling buhay. Habang naglalakad siya patungo sa hapagkainan, bawat hakbang ni Danilo ay may bigat. Pinakmamasdan niya ang bawat sulok ng bahay na dati niyang minahal, ang malarawan sa dingding, ang mga kurtinang piniling ang kanyang asawa, ang mapasong halaman sa bintana. Lahat ng ito ay tila naging masaksi sa isang krimang hindi pa ganap na nabubunyag. Naupo siya sa kanyang upuan sa dulo mesa. Ang amoy ng sinigang ay humahalimuyak sa hangin. Sa ibang pagkakataon, ito ang paborito niyang amoy. Ngunit ngayon, tila nawalan siya na. Tumingin siya sa taong naghahanda ng pagkain. Isang matamis na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang ngiti na maaring punong pagmamahal o puno ng panlilinlang. Kain na tayo, Danilo, sabi nito. Kinuha ni Danilo ang kanyang kutsara,
Ngunit bago siya sumubo, isang panalangin ang tahimik niyang binikas sa kanyang isipan, isang panalangin para sa kaligtasan at isang panalangin para sa katotohanan. Dahil simula sa araw na ito, ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang tahimik na pagsisiyasat ay nagsimula na, at wala siyang balak na huminto hanggang sa malaman niya kung sino ang nais na huminto sa tibok ng kanyang puso. Ang gabi ay malalim na, at sa labas, ang makuliglig ay nagsisimula ng umawit. Ngunit para kay Danilo, ang totoong laban ay nagsisimula pa lamang sa loob na, 4 na sulok ng kanyang sariling tahanan. Isang tahanan na ngayon ay tila puno nga anino. Kailangan niyang mag-ingat, kailangan niyang maging mapagmatyak. Dahil sa mundong ito, kung minsan, ang pinakamatamis na inumin ay ang may dalang pinakamapait na katapusan. Ang umagang iyon sa lungsod ay tila may dalang kakaibang lamig. Hindi ito ang lamig na nagmumula sa hanging amihan, kundi ang lamig na nanggagaling sa loob ng aking sariling nga buto. Hawak ko ang maliit na boteng plastik sa aking bulsa. Ramdam ko ang bigat nito, bagamat wala itong kalahating onsa ang timbang. Sa loob ng boteng iyon, naroon ang isang onsa ng juice na kinuha ko kagabi sa restauran. Isang onsa ang katotohanan na maari ring maging hatol ng pamatayan para sa aking tiwala. Naglakad ako papasok sa isang pribadong laboratorio sa Makati. Ang paligid ay puro puti. Ang amoy ay amoy gamot at kalinisan. Isang amoy na tila nagsasabing dito, walang puwang ang mga kasinungalingan. Inilapak ko ang vial sa counter. Ang babaeng nasa reception ay sinanay na huwag magpakita ng pagkagulat sa anumang dalhin ng na kliyente. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ngang pagsusuring priority. Binayaran ko ang lahat gamit ang aking card. 1,000, 5,000, 10,000, hindi mahalaga ang halaga. Ang mahalaga ay ang bilis ng tao, hindi ang bilis ng makina. Makalipas ang 5 minuto, isang chemist ang lumabas. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang nga mata ay madilim at seryoso. Sinabi niya sa akin na gagawa silang tinatawag na aloquats. Ilalagay nila ang sampol sa ligtas na imbakan habang sinusuri. Sinabi ko sa kanya na ang gusto ko ay ang katotohanan, hindi ang nga headline. Gusto kong pirma at selyo. Habang naghihintay, naupo ako sa isang sulok. Napatingin ako sa aking makamay. Ang makamay na ito ang nagtaguyod kay Christian mula nung sanggol pa siya. Ang makamay na ito ang nagbayad para sa kanyang pag-aral, sa kanyang makotse, sa kanyang marangyang kasal kay Leah. Naalala ko ang magabi nung bata pa siya, na may sakit siya. Hindi ako natulog upang masiguro na bumaba ang kanyang lagnat. Ngayon, tila ba ang lagnat na iyon ay bumalik? Ngunit sa paraang hindi ko kailanman inakala. Bandang hapon, tumunok ang aking telepono. Ang boses ng chemist ay diretso, tila isang linyang iginuhit ng ruler. Sinabi niya na nakakita silang bakas ng benzodiazepine. Ito ay isang uri ng gamot na pampatulog o pampakalma. Ngunit hindi lang iyon ang nakita nila. Nakakita rin silang warfarin. Warfarin. Isang uri ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay tila huminto. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Mayroon akong sakit sa puso. Umiinom akong nga partikular na gamot para sa aking kondisyon. Ang pagsasamang warfarin at nga aking manggamot sa puso ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang resipi para sa trahedya. Maari itong magdulot ng stroke o internal bleeding na mahirap pigilin. Ang aking anak, ang aking sariling dugo, ay naglagay ng lason sa aking baso. Hindi ito isang simpleng prank. Hindi ito isang paraan para lang ako ay pumatulog. Ito ay isang sadyang hakbang upang ako ay pahinain o mas malala pa, upang ako ay tuluyang mawala sa eksena. Naramdaman ko ang paglami ng aking madaliri. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sakit ng katawan na naramdaman ko sa loob ng 68 taon. Tumayo ako mula sa upuan. Ang tinding sakit sa aking dibdib ay hindi dahil sa aking puso, kundi dahil sa aking kaluluwa. Naisip ko ang mukha ni Christian sa restauran habang tinitingnan niya ang aking baso.
Ngayon ko lang napagtanto. Hindi siya nag-alala sa akin. Tinitingnan niya kung epektibo na ang lason na inihanda niya. Lumabas akong laboratorio at humingang malalim. Ang hangin sa kalsada ay puno ng usok, ngunit sa tingin ko ay mas malinis pa ito kaysa sa hangin sa loop ng aking sariling pamilya. Hawak ko na ang ebidensya. Hawak ko na ang hatol. Ngayon, hindi na ako ang amang nakahanap ng pag-ibig. Ako na ang negosyanteng kailangang protektahan ang kanyang buhay. Sinasabi ko sa aking sarili, Danilo, hindi ka na pwedeng maging mahina. Ang pagmamahal mo sa kanila ay ginamit nilang sandata laban sa iyo. Ngayon, kailangan mong gamitin ang iyong talino upang hindi ka nila tuluyang may baon sa lupa. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay hindi lang pera. Ito ang naging mitsa ng kanilang kasamaan. Mula sa sandaling ito, wala na akong anak. Ang mayroon na lang ako ay isang problema na kailangang ayusin. At sa buong buhay ko sa negosyo, alam ngang lahat, hindi ako kailanman nabigo sa pag-ayos ng problema. Pagkatapos kong makuha ang resulta mula sa laboratorio, hindi ako umuwi sa aking tsondo. Alam ko na ang bawat sulok ng lugar na iyon ay maari nang maging banta sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa opisina ni Ate Raquel. Siya ang aking abogado sa loob ng 20 taon. Siya ang uringang tao na hindi mo gustong makabangga sa korte. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa itaas na palapak nga isang gusali sa Makati, nakaharap sa langit sa halip na sa ingay ngang lungsod. Pagpasok ko pa lang, alam na niya na may hindi magandang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ipinakita ko sa kanya ang report mula sa lab. Ikinuwento ko ang tungkol sa security guard na si Kuya Bong at ang fial na nakita niya. Si Raquel ay nanatiling tahimik, ngunit nakita ko ang pagtalas ng kanyang mata. Sinabi niya sa akin, Danilo, magsimula tayo sa mga katotohanan. Ang mga katotohanan kaya nating patunayan. Hindi lang ang mga nararamdaman natin. Ang una naming ginawa ay ang tinatawag na firewall. Sa mundo ang software, ang firewall ay isang harang upang hindi makapasok ang virus. Sa mundong batas, ito ay ang paghihiwalay ng aking buhay sa mga taong gustong sumira nito. Sinabi ni Raquel na kailangan naming bawin ang lahat ng power of attorney na ibinigay ko kay Christian sa nakalipas na mga taon. Lahat ng dokumentong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pumirma para sa akin o magdesisyon para sa aking ari-arian ay kailangang mapawalang bisa agad. Ngayon din, hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo, ngayon. Tinawagan din namin ang aking private banker. Dito ko natuklasan ang isang bagay na nakpataas ng aking presyon. Isang taon na ang nakalilipas, nagsumite si Christian ng isang profile change request. Sinabi niya sa bangko na dahil sa aking edad, ang anumang transaksyong hihigit sa 300 milyong piso ay nangangailangan ng kanyang kumpirmasyon bilang trusted party. Naramdaman ko ang galit na bumangon sa aking lalamunan. Ginamit niya ang aking katapatan laban sa akin. Inihahanda na niya ang aking hawla bago pa man niya ako tuluyang malason. Agad na nakpadala ng sulat si Ate Raquel upang bawain ang tahubilin iyon. Sinabi ko sa bangko, ang aking abogado na ang tanging autorisadong tao na makikipag-ugnayan sa inyo simula ngayon. Nakdraft din kami ng isang bagong trust fund. Dito ko ilalagay ang lahat ng perang nakuha ko sa pagbebenta ng kumpanya. Ngunit hindi ito isang normal na trust fund. Tinawag ko itong Astor Foundation. Astor, ang paboritong bulaklak ng aking yumaong asawa. Ang perang ito ay hindi mapupunta sa mga kamay na marumi. Ito ay gagamitin para sa mga scholarship, para sa pagtatanim ng puno at para sa mga taong talagang nangangailangan. Sinabi ni Raquel na ang hakbang na ito ay tila isang mensahe. Sinabi ko sa kanya, ito ang tamang uring mensahe. Habang pinipirmahan ko ang mga dokumento, ang panulat ko ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Bawat pirma ay tila isang pako sa kabaong nga aming relasyon ni Christian. Ngunit alam ko na ito ang tanging paraan upang ako ay manatiling buhay. Kailangan kong protektahan ang aking sarili mula sa sarili kong anak. Natuklasan din namin na ang aking life insurance ay may nakatalagang successor trustee, si Christian.
Agad naming binago iyon sa Astor Foundation. Sinabi ni Raquel na ito ay magsisilbing proteksyon. Kung may mangyari sa akin, wala siyang makukuha. Wala siyang rason para tapusin ang aking buhay kung ang premyo ay mawawala rin sa kanya. Sa hapon na iyon, nakatanggap ako ng message mula kay Christian. Tinatanong niya kung nasaan ako. Sinabi niya na nag-alala sila ni Leah dahil hindi ko sinasagot ang kanilang matawag, hindi ako sumagot. Ang hindi pagsagot ay isang paraan din ka pakikipag-usap. Sinasabi ko sa kanila na nagbago na ang laro. Bago ako umalis sa opisina ni Raquel, binigyan niya ako ng payo. Danilo, huwag kang matutulog sa bahay mo ngayong gabi. Maglagay tayo ng magaguwardiya sa paligid mo. Isipin mo silang mabagong look na isinusuot mo. Sumang-ayon ako. Hindi ko gusto ang ideya ng pagkakaroon ng bodyguards. Pakiramdam ko ay nagiging bilanggo ako sa sarili kong tagumpay. Ngunit mas gusto ko ang ideya ng pagiging buhay kaysa sa pagiging biktima. Naklakat kami palabas ng gusali kasama ang dalawang gwardiya na hindi mo mapapansin sa dami ng tao. Ang sikat ng araw ay maliwanag. Ngunit ang puso ko ay tila nasa ilalim ng isang malaking ulap. Ito na ang simula ng aking laban. Hindi ito laban sa korte o laban sa competition. Ito ay laban para sa aking dignidad at para sa katotohanang hindi lahat ng pamilya ay karapat-dapat sa iyong pinahirapan. Sinabi ko kay Raquel, bukas, tatapusin natin ang lahat ng legal na harang. Ngayong gabi, gusto ko lang makatulog ng walang takot na ang bawat higop ng tubig ay maaring ang huli ko na. Ito ang presyong aking kalayaan. 2 bilyon at 500 milyong piso at isang wasak na pamilya. Malamig ang hangin sa loop ng gusali ng bangko. Isang uri ng lamig na tila nanunuot sa buto, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa kaba at tensyong nararamdaman ni Danilo. Habang nakaupo siya sa malambot na selyang katat sa tapat ng lamesa ng branch manager, pinagmamasdan niya ang kanyang sariling makamay. Ang makamay na ito ay tuyo na, kulubot, at may mga marka ng katandaan, ngunit ang magakamay ring ito ang nagtrabaho ng mahigit 40 taon upang ipon ang bawat sentimo na narito ngayon. Sandali lang po, Don Danilo, wikang manager. Ang manager ay isang lalaking nasa 45 taong gulang. Maayos ang suot na polo at laging nakangiti, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay tila pilit, tila may itinatago siya. Tumingin si Danilo ng diretso sa mga matang manager. May problema ba, Hector? Kanina pa tayo rito. Gusto ko lang ilipat ang aking mapondo. Huminga ng malalim si Hector. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata. Ganito po kasi iyon, Don Danilo. Mayroon pong bagong instruksyon na inilagay sa inyong account. Ang inyong anak, si Christian, ay nagsumite ng mga dokumento noong nakaraang linggo. Tumigil ang tibok ng puso ni Danilo sa sandaling iyon. Ang kanyang anak, ang sarili niyang dugo at laman. Anong dokumento ang tinutukoy mo? Tanong ni Danilo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay malinaw. Isang espesyal na kapangyarihan. Isang dokumento na nagsasabing kailangan ang kanyang pirma sa bawat malaking transaksyon na gagawin ninyo. Sinabi po niya na ito ay para sa inyong seguridad. Para raw po hindi kayo madaling mabiktima ng scam o panloloko, lalo na't malaki ang halagang hawak ninyo. Naramdaman ni Danilo ang isang mainit na bukso, ngalit na umaakyat sa kanyang dibdib. Galit, ngunit higit sa lahat, matinding pait. 2 bilyon at 500 milyong piso. Iyan ang halagang pinag-usapan nila. Isang halaga na sapat na upang baguhin ang tadhana ng libu-libong tao. At ngayon, ang sarili niyang anak ay dahan-dahang itinatali ang kanyang nakamay upang hindi niya ito magamit. Nililimitahan ninyo ang karapatan ko sa sarili kong pera? Tanong ni Danilo. Hinawakan niya ang hawakan kanyang baston ng mahigpit. Hector, kilala mo ako. Alam mo kung paano ko kinita ang perang ito. Ako ang naglagay ng tiwala sa bangkong ito nung nagsisimula pa lamang kayo. Opo, Don Danilo, alam ko po iyon. Pero ayon sa dokumento, mayroon pong medical certificate na kasama. Nagsasabing kayo ay medyo nagiging makalimutin na. Makalimutin. Ang salitang iyon ay tumama kay Danilo na parang isang sampal. Hindi siya makalimutin.
Alam niya ang bawat piso at sentimo na pumasok at lumabas sa kanyang account. Alam niya kung kailan ang karawan ng bawat apo niya. At higit sa lahat, alam na alam niya ang amoy nga pagtataksil. Gusto mo bang patunay na hindi ako makalimutin? Sabi ni Danilo. Ang kanyang tinik ay naging malamig na parang yelo. Nung isang taon, nag-donate ako ng 10 milyong piso sa inyong charity ball. Nung nakaraang buwan, nagbayad akong 2 milyong piso para sa insurance ng aking bahay. At ngayon ay alam ko na ang aking anak ay sinusubukang nakawin ang aking buhay habang humihinga pa ako. Tumahimik ang buong opisina. Ramdam ni Danilo ang takot ni Hector. Ang bangko ay ayaw ngulo, lalo na't ang perang sangkot ay 2 bilyon at 500 milyong piso. Kung kukunin ni Danilo ang lahat ng perang iyon at ililipat sa ibang bangko, malaking dago ito sa record ng manager. Nasaan ang mga dokumentong sinasabi mo? Tanong ni Danilo. Inabot ni Hector ang isang folder. Binasa ito ni Danilo ng dahan-dahan. Bawat letra, bawat tuldok, bawat kuwit. At doon niya nakita ang pirma ni Christian. Ang pirma na dati ay pinagmamalaki niya dahil ang anak niya ay naging isang matagumpay na negosyante. Ngunit ngayon, ang pirmang iyon ay mukhang mga paang gagamba na dahan-dahang bumabalot sa kanyang lik. Natuklasan ni Danilo ang isang bagay. Ang planong ito ay hindi lamang nabuo kahapon. Matagal na itong pinaplano ni Christian. Ang mapekeng dokumento, ang pakikipag-usap sa mga abogado sa likod ng kanyang likod. Lahat ng ito ay bahaging sang malaking bitak. Gusto niyang kunin ang lahat, bulong ni Danilo sa kanyang sarili. Lahat-lahat. Tumingin si Danilo kay Hector. Hector, tawagan mo ang iyong legal department. Ngayon din. Sabihin mo sa kanila, narito ang tunay na may-ari na account. At kung hindi ninyo alisin ang mga limitasyong ito sa loob ng 30 minuto, tatawagan ko ang aking kaibigan sa Central Bank. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Namutla ang manager. Alam niyang hindi nagbibiro si Danilo. Si Danilo ay isang taong may malalim na koneksyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Opo, Don Danilo, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Lumabas ang manager ng opisina upang tumawag. Naiwan si Danilo na mag-isa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sama sasakyang nagmamadali sa lansangan ng Makati. Naisip niya, para saan pa ang lahat ng yaman na ito kung ang sarili mong pamilya ay itinuturing kang isang hadlang, isang problema na kailangang kontrolin? 2 bilyon at 500 milyong piso. Napakalaking pera. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam ni Danilo ay siya ang pinakamahirap na tao sa buong Pilipinas. Ang kanyang kayamanan ay naging isang sumpa. Isang sumpa na sumisira sa puso ng kanyang anak. Matapos ang 30 minuto, bumalik si Hector. Kasama na niya ang isang abogadong bangko. Humingi silang paumanhin. Sinabi nilang nagkaroon lamang ng pagkakamali sa pag-unawa sa mga dokumento. Inalis nila ang lahat nega limitasyon. Muling kontrolado ni Danilo ang kanyang pera. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay nasa ilalim na muling ang kanyang nakamay. Ngunit hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng katotohanan. Si Christian, ang kanyang kaisa-isang anak, ay hindi na ang batang kinalong niya noong maliit pa ito. Ang sakim na lalaking iyon ay isang estranghero na. Lumabas si Danilong bangko. Ang araw ay mataas na sa langit. Ang sikat nito ay masakit sa mata. Ngunit ang liwanag nito ay nagbigay kay Danilo ng isang bagong direksyon. Hindi niya hahayaan na mapunta ang perang ito sa kasamaan. Hindi niya hahayaan na ang kanyang pinahirapan ay maging mitsangang mas malalang kasalanan. Christian, bulong niya habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Akala mo ay natalo mo na ang iyong ama, ngunit hindi mo alam. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Nilisan nila ang bangko. Dala ang isang desisyon na babago sa lahat. Ang pera ay hindi mananatili sa bangkong iyon. Ang pera ay pupunta sa isang lugar kung saan ito ay talagang mapapakinabangan. Sa isang lugar na magbibigay ng dangal sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Ang labanan sa bangko ay natapos na. Ngunit ang digmaan para sa kanyang legacy ay kasisimula pa lamang.
Umuwi si Danilo sa kanyang bahay na may dalang kakaibang katahimikan. Ang bahay nila ay malaki, napakalaki para sa isang matandang tulad niya. Bawat silid ay puno nga mamahaling gamit, mga painting na gawa ngang mga tanyak na artista at mga plakang parangal. Ngunit sa gitna ngang lahat ng karangyaang ito, tanging ang litrato ngang kanyang asawang si Dahlia ang nagbibigay sa kanya ngang totoong init. Lumapit si Danilo sa malaking portret ni Dahlia na nakasabit sa kanilang sala. Si Dahlia ay pumanaw na noong nakaraang 5 taon. Siya ang liwana ng tahanang ito. Siya ang taong laging nagsasabi kay Danilo na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi nasa mga taong natutulungan mo. Dahlia, tawag ni Danilo sa pangalan ng asawa habang hinahaplos ang frame ng litrato. Pasensya na, ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi mo. Naupo si Danilo sa kanyang paboritong silya sa tapat ng bintana. Mula rito, nakikita niya ang kanyang hardin. Maraming puno ng mangga, nara, at mga bulaklak na itinanim pa ni Dahlia nung nabubuhay pa ito. Ang mapuno ay nagbibigay ng malawak na silong. Isang malamig na lilim sa gitna ng mainit na panahon. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Danilo. Isang ideya na tila isang bulong mula sa langit. Bakit niya ipapamana ang isang bundok ng ginto kay Christian kung ang gintong iyon ay magiging mitsa lamang ng kanyang pagkatao? Ang bundok ng ginto ay nakakasilaw, nakakabulag. Kapag ang isang tao ay nasa tuktok ng bundok ng ginto, wala na siyang ibang nakikita kundi ang sarili niya. Ngunit ang silong, ang lilim, iyon ay iba. Ang lilim ay hindi nakakasilaw. Ang lilim ay nagbibigay ng pahinga sa mga pagod. Ang lilim ay nagbibigay ng proteksyon sa mga nahihirapan. Magtatayo akong isang pundasyon? Sabi ni Danilo ng malakas. Ang Quiff Dahlia. Ang Dahlia Foundation. Kinuha ni Danilo ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinaka-katiwalaang abogado, si Ati Mendoza. Si Ati Mendoza ay matanda na rin, halos kasing edad niya at kilala sa pagiging matapat. Abogado, sabi ni Danilo nang sumagot ang kabilang linya. Gusto kong ilipat ang 2 bilyon at 500 milyong piso. Ngayon na, narinig ni Danilo ang bahagyang pagkagulat sa boses ni Ati Mendoza. Don Danilo, sigurado po ba kayo? Napakalaking halaga niyan. Ano po ang gagawin natin sa perang iyan? Gagawa tayong isang pamana, abogado. Isang pamana na hindi maubos ng kasakiman. Gusto kong ilipat ang lahat ng pondo sa isang charitable foundation. Ang pangalan ay Quiff Dahlia. Ang misyon nito ay simple lang. Magbigay ng scholarship sa mga batang mahihirap, magtayo ng mga klinika sa malalayong probinsya, at magbigay ng puhunan sa mga pamilyang gustong magsimulang maliit na negosyo. Tumigil sandali si Danilo upang huminga. Gusto kong ang perang ito, na pinahirapan ko sa loob ng maraming dekada, ay bumalik sa mga taong talagang nangangailangan. Hindi ko ito iwan sa isang taong ang tanging alam ay kumuha ng kumuha. Naintindihan ko po, Don Danilo, sagot ni Ati Mendoza. Pero paano ang inyong anak? Paano si Christian? Siguradong magrereklamo siya, maaring dalhin niya ito sa korte. Napangiti si Danilo, isang mapait na ngiti. Hayaan mo siyang sumubok. Ang perang ito ay sa akin, at ayon sa batas, hanggat ako ay humihinga at nasa tamang pag-isip, may karapatan akong gawin ang gusto ko sa aking pag-aari. At iyan ang dahilan kung bakit nakpunta ako sa bangko kanina. Pinatunayan ko na ang aking katinuan. Nagsimulang magtrabaho si Danilo at Ati Mendoza sa mga sumunod na araw. Bawat dokumento ay masusing inihanda. Bawat pirma ay may kasamang video recording bilang patunay na walang pumipilit kay Danilo. Habang ginagawa niya ang prosesong ito, nakaramdam si Danilo ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman, para siyang inalisan ng isang napakabigat na sako sa kanyang likuran. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay hindi na isang pabigat. Ito ay naging isang instrumento ng kabutihan, isang hapon. Habang nilalagdaan niya ang huling set ng mapapeles sa kanyang hardin, dumating si Christian. Nakita ni Danilo ang galit sa mata ng kanyang anak. Mukhang nalaman na nito ang ginagawa niya sa bangko. Ano itong naririnig ko, Papa? Sigaw ni Christian.
Hindi na niya nakuha pang magmano o magbigay galang. Inililipat mo ang pera sa isang foundation, nababaliw ka na ba? Tumingin si Danilo sa kanyang anak. Kalmado lang siya. Hindi ako nababaliw, Christian. Sa katunayan, ngayon lang ako naging ganito kalinaw mag-isip. 2 bilyon at 500 milyong piso, Papa. Akin dapat iyon. Pamana ko iyon. Umiling si Danilo. Ang pamana ay hindi isang karapatan, Christian. Ang pamana ay isang regalo. At ang regalo ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga. Sa nakikita ko, hindi mo kailangan ng pera. Ang kailangan mo ay matutong maging tao. Hindi mo pwedeng gawin ito. Akmang lalapit si Christian ngunit humarang ang security guard na kinuha ni Danilo para sa kanyang proteksyon. Tapos na ang usapan, anak. Sabi ni Danilo sa malambot na tono. Ang QF Dahlia ay itinatak na. Ang pra ay hindi na sa akin at lalong hindi na sa iyo. Ito ay sa mga taong tutulungan nito. Iniwanan kita ng sapat na ari-arian para mabuhay ng maayos kung magtatrabaho ka. Pero ang malaking kayamanang ito ay para sa bayan. Umalis si Christian na nakmumura at sumisiga ng pagbabanta. Ngunit hindi na natakot si Danilo. Alam niyang protektado siya ng batas at mas mahalaga, protektado siya ng kanyang konsensya. Nang gabing iyon, mag-isa kumain si Danilo sa kanyang hapagkainan. Simple lang ang kanyang ulam, isang pritong isda at nilagang gulay. Ngunit ang lasang pagkain ay tila mas masarap ngayon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Madilim na ang gabi, pero ang nabituin sa langit ay napakaliwanag. Naisip niya ang libu-libong batang makakapag-aral dahil sa QF Dahlia. Naisip niya ang mga matatandang makakaroon ng libreng gamot. Naisip niya ang mga magsasakang magkakaroon ng sariling kagamitan. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay hindi na lamang mga numero sa isang screen computer. Sila ay naging mapangarap na matutupad. Sila ay naging pag-asa. Dahlia, bulong niya habang nakatingin sa langit. Nakikita mo ba? Mayroon na tayong malawak na silong. Isang lilim na hindi kailanman mawawala. Sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman ni Danilo na tama ang kanyang ginawa. Ang tunay na yaman ay hindi ang halagang iniwan mo sa iyong bank account pagpanaw mo. Ang tunay na yaman ay ang bilangang buhay na binago mo habang ikaw ay nabubuhay pa. Ang QF Dahlia ay hindi lamang isang pundasyon. Ito ang kanyang huling hantungan ng dangal. Ito ang kanyang paraan nga, pagsasabi na sa mundong puno nga kasakiman, ang pag-ibig at pagtulong pa rin ang dapat na maghari. At sa sandaling iyon, sa gitnang kanyang malaking bahay, hindi na naramdaman ni Danilo ang lungkot. Dahil alam niya, kahit wala na siya rito sa mundo, ang kanyang bongmat o ang kanyang lilim ay mananatiling nagbibigay nga ginhawa sa maraming henerasyon. Ang kanyang misyon ay tapos na, ang kanyang legacy ay ligtas na, at ang kanyang puso, sa wakas, ay nahanap na ang tunay na kapayapaan. Ang gamoy eng gelitson, ang halimuyak eng bawang sa sinanggag, at ang malamiyos na tuktog eng kundiman sa loob eng lumang restaurant sa Maynila, ay tila hindi tugma sa bigat na nararamdaman ni Danilo. Pinili niya ang restaurant ito dahil dito sila madalas kumain ni Dahlia noong nabubuhay pa ito. Ito ay isang lugar ng masasayang alaala, ngunit sa gabing ito, ang saya ay papalitan ng isang masakit na pagtatapos. Nakaupo si Danilo sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang harapan, naroon ang kanyang anak na si Christian at ang kinakasama nito na si Leah. Baka sa mukhang dalawa ang pakalito, ngunit may halong pag-asa. Marahil ay iniisip nila na ang hapunan na ito ay isang paraan ng pakikipag-ayos. Marahil ay iniisip nila na ibabalik ni Danilo ang kontrol sa 2 bilyon at 500 milyong piso. Salamat at pinaunlakan ninyo ang aking imbitasyon, panimula ni Danilo. Ang kanyang boses ay mahinahon, parang hanging umihip sa dalampasigan bago ang isang malakas na bagyo. Siyempre naman, Papa, sagot ni Christian. Sinubukan nitong ngumiti, pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mata. Alam mo namang mahal ka namin. Gusto lang namin na maging maayos ang lahat. Tumango si Danilo. Hindi siya kumibo agad. Pinanut muna niya ang pagsasalin ng waiter ng malamig na tubig sa kanilang mga baso. Nang makaalis ang waiter, dahan-dahang kinuha ni Danilo ang 2 malalaking sobre mula sa kanyang bag. Ang isa ay kulay puti
at ang isa naman ay kulay kape. Inilapag niya ang nga ito sa gitnang mesa sa pagitan ng kanilang nga plato. Sa hapunan na ito, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Wika ni Danilo, itinuro niya ang sobrang kulay puti. Ito ang sobre letra A. Sa loob nito, naroon ang resultang pagsusuri sa orange juice na inumin ko noong isang linggo. Naroon din ang kopyang video mula sa aking hidden camera sa kusina. Isang video na nakpapakita kung sino ang naglagay ng lason sa aking inumin. Naroon din ang nga dokumentong nakpapatunay ng tangkang paglipat ng aking nga pondo nang wala akong pahintulot. Nakita ni Danilo ang biglang papula ng mukha ni Leah. Ang makamay ni Christian ay nasimulang manginig. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin sa restauran ay biglang naubos. Papa, makinig ka muna. Simula ni Christian. Ngunit itinaas ni Danilo ang kanyang kamay upang patigilin ito. Huwag mo akong tawaging papa sa gabing ito, Christian. Sa gabing ito, ako ay isang biktima na humihinging katarungan. Sabi ni Danilo, ang bawat salita niya ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa, malamig, matigas. Ang sobre letra A ay diritso sa presinto. Sa loob ng sobrang ito, ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay hindi na ninyo masisilayan kailanman. Ang naghihintay sa inyo ay rehas. Ang nahihintay sa inyo ay kahihiyan sa harap ng buong bansa. Iyan ang unang pagpipilian. Kinuha ni Danilo ang sobrang kulay kape. At ito naman ang sobre letra B. Sa loob nito, mayroong nga dokumento kung saan kailangan ninyong lakdaan ang inyong pagtalikod sa anumang karapatan sa aking mana. Ibig sabihin, wala kayong makukuha kahit isang sentimo mula sa aking maari-arian. Kasama rin dito ang isang kasunduan na papasok kayo sa isang pasilidad para sa rehabilitasyon at therapy. Doon ninyo pag-isipan ang inyong makasalanan sa loob ng 2 taon. Kapalit nito, hindi ko kayo ipakukulong. Mananatili kayong malaya, ngunit malayo sa akin, malayo sa aking pera. Tumingin si Danilo ng diretso kay Christian. Pinili ko ang restaurang ito dahil dito ka unang naglakad noong bata ka pa. Dito tayo nagdiwang ng iyong pagtatapos sa kolehiyo. Akala ko, pinalaki kita ng mayos, pero nakamali ako. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi pala sapat para itama ang iyong puso. Napayuko si Christian, wala itong masabi. Si Leah naman ay tila gustong sumigaw. Ngunit ang tingin ni Danilo ay sapat na upang mapatahimik siya. Sa kulturang Pilipino, ang paglapastangan sa magulang ay isang mabigat na pasanin. At sa gabing iyon, ramdam na dalawa ang bigat ng kanilang kasalanan. Mayroon kayong 10 minuto, sabi ni Danilo. Pagkatapos ang 10 minuto, kukunin ko ang isa sa mga sobrang iyan. Ang desisyon ay nasa inyong makamay, kalayaan na walang pera o kulungan na may kasamang ebidensya. Tumayo si Danilo. Hindi niya tinapos ang kanyang pagkain. Ang busok na nararamdaman niya ay galing sa kapaitang dulot ng kanyang sariling anak. Lumakat siya palabas ng restauran. Iniwan ang 2 taon na dati ay itinuring niyang buhay. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Isang mahinang ambon na tila luhang langit. Sumakay si Danilo sa kanyang sasakyan. Alam niya na anuman ang piliin nila. Ang relasyon nila bilang magama ay tuluyan nang nagtapos sa hapak na iyon. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay mananatili sa QF Dahlia. Gagamitin ito para sa mga batang walang makain, para sa mga lolo at lola na inabandona ng kanilang nga anak. Doon, ang pera ay magkakaroon ng saysay. Doon, ang kanyang paghihirap ay magiging pag-asa para sa iba. Sa loob ng sasakyan, ipinikit ni Danilo ang kanyang mamata. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tapos na ang laban sa hapak, ang katotohanan ay nailata na, ngayon, kailangan na lamang niyang hintayin ang bukas. Ang 3:00 ng madaling araw ay ang oras kung kailan ang buong mundo ay tila natutulog. Ito ang oras ng katahimikan. Ngunit para kay Danilo, na pansamantalang nanunuluyan sa isang ligtas na suite sa isang kilalang hotel sa Makati, ito ang oras ng huling pagsubok. Nagising si Danilo sa tunog ng mahinang katok sa kanyang pinto.
Hindi ito ang malakas na katok ng isang taong nangangailangan ng saklolo. Ito ay isang katok na puno na pag-aalinlangan. Isang katok na tila natatakot na marinig. Papa, Papa, alam kong gising ka, maawa ka, buksan mo ang pinto. Ang boses na iyon, ang boses ni Christian, hindi tumayo si Danilo sa kanyang higaan. Nanatili siyang nakahiga, nakatingin sa kisame na nababalot ng kadiliman. Mayroon siyang magagwardya sa labas ng suite, ngunit binigyan niya silang instruksyon na hayaan si Christian kung sakaling pumunta ito, hanggat hindi ito nagiging marahas. Gusto ni Danilo na marinig ang huling sasabihin ng kanyang anak. Papa, nakamali ako, patawarin mo ako, patuloy ni Christian mula sa labas ng pinto. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila ba naiyak. Ginamit lang ako ni Leah. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nakudyo sa akin na gawin iyon dahil sa mautang namin. Papa, kailangan ko ang tulong mo. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso na iyon, maari naman nating paghatian, di ba? Hindi mo kailangang ibigay ang lahat sa foundation. Napangiti si Danilo sa dilim, isang mapait at malungkot na ngiti. Hanggang sa huli, ang pera pa rin ang nasa isip ni Christian. Hanggang sa huli, ang paninisi sa ibang tao ang kanyang sandata. Ang pahingingang tawad ay hindi galing sa puso, kundi galing sa bulsa. Christian, tugon ni Danilo. Ang kanyang boses ay malinaw kahit hindi siya sumisigaw. Umalis ka na. Ang pinto na ito ay hindi nabubukas para sa iyo. Papa, huwag mong gawin ito sa akin. Ang boses ni Christian ay biglang nagbago. Ang lungkot ay napalitan ng galit. Matanda ka na. Ano pang gagawin mo sa perang iyan? Mamatay ka rin naman sa loob nga ilang taon. Bakit mo kailangang ipakait sa akin ang nararapat para sa akin? Isusumpa kita hanggang sa huling hininga mo. Narinig ni Danilo ang tunog ng paksipa ni Christian sa pinto. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ngunit ang pinto ng hotel ay matibay. At ang loob ni Danilo ay mas matibay pa. Sige, isumpa mo ako, anak. Bulong ni Danilo sa kanyang sarili, sapat na para marinig sa kabilang pinto. Isumpa mo ako dahil hindi ko hinayaang sirain mo ang iyong sarili gamit ang pera na hindi mo naman pinahirapan. Ngunit tandaan mo ito, ang sumpa ng isang anak sa isang magulang na wala namang ginawa kundi magmahal ay babalik din sa iyo. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay hindi mo kailanman hahawakan. Tapos na ang iyong pagkakataon. Narinig ni Danilo ang mayabak ng magwardya. Marahil ay inilalayo na nila si Christian mula sa hallway. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang anak, ang ngamura at ang mahuling pagbabanta. Pagkatapos, ang lahat ay muling naging tahimik. Mas masakit ang katahimikang ito kaysa sa pagsigaw ni Christian. Dahan-dahang bumangon si Danilo. Lumakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang mailaw ng lungsod. Sa layong 30 palapak mula sa lupa, ang lahat ay mukhang napakalit. Ang mga problema, ang galit, ang kasakiman. Lahat ay tila nawawalan ng saysay sa harap ng malawak na kalangitan. Naalala ni Danilo nung si Christian ay 7 taong gulang pa lamang. Nakasakit itong matindi. 3 gabi at 3 araw na hindi natulog si Danilo at si Dahlia para lamang bantayan ang bata. Noong oras na iyon, handang ibigay ni Danilo ang lahat, kahit ang sarili niyang buhay, para lamang gumaling ang kanyang anak. Saan tayo nakamali, Dahlia? Tanong niya sa hangin. Ngunit alam niya ang sagot. Hindi sila nakamali sa pagmamahal. Nakamali sila sa labis na pagbibigay. Nakalimutan nilang ituro na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa dami ng kanyang pag-ari, kundi sa tibay ng kanyang karakter. Ang pagbisita ni Christian sa madaling araw ay ang huling kumpirmasyon na kailangan ni Danilo. Ang desisyon niyang ilipat ang pera sa Kuwait Dahlia ay ang pinakamagandang bagay na magagawa niya para sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagkuhang kayamanan. Binibigyan niya si Christian ng pagkakataon na magsimula muli, isang pagkakataon na magtrabaho, magpawis, at malaman ang tunay na lasa ng tagumpay na hindi galing sa pagnanakaw. Bumalik si Danilo sa kanyang higaan. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang dinalaw nga antok, isang mahimbing na tulog na walang kasamang takot o pagdududa.
Alam niya na sa pagising niya sa umaga, ang mundo ay magiging iba na. Ang balita tungkol sa KF Dahlia ay lalabas na sa mga pahayagan. Ang 11 digit na balanse sa kanyang bangko ay mababawasan, ngunit ang kanyang puso ay mapupuno. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay magiging mga bagong silid-aralan sa Mindanao. Magiging mga libreng operasyon sa mga hospital sa Visayas. Magiging mga feeding program sa mga eskinitangang Tondo. At si Christian, marahil isang araw, kapag wala na ang galit sa kanyang puso, maunawaan niya na ang kanyang ama ay hindi siya tinalikuran. Sa halip, ang kanyang ama ay iniligtas siya mula sa pinakamalaking kalaban ng tao, ang sariling kasakiman. Sa huling bahaging madaling araw, bago sumikat ang araw, ang tanging maririnig sa silid ni Danilo ay ang kanyang mahinahon at pantay na pahinga. Ang tahimik na pagsisiyasat ay tapos na. Ang dahman para sa mana ay mayroonang nakwaki. At ang nagwagi ay hindi si Danilo, hindi si Christian, kundi ang kabutihan na mananatili kahit wala na silang lahat. Saktong alas 9 ng umaga. Narito ako sa loob ng conference room ni Ate Raquel. Ang sikat na araw sa Makati ay pumapasok sa malalaking bintana, ngunit sa loob kang silid na ito, ang pakiramdam ay tila isang korte. Malinis ang mesa, may mga basong tubig na walang sinuman ang nagtatangkang uminom. Alam nating lahat kung bakit. Ang tiwala, kapag nabasag na, ay hindi na basta-basta na ibabalik sa isang hapunan. Dumating si Christian at Lia ng eksakto sa oras. Wala na silang suot na sunglasses ngayon, wala na ang mapekeng ngiti. Ang kanilang mga muka ay tila pagod. Tila ba hindi rin sila nakatulog kagabi matapos ang aming enkwentro sa pinto ng aking hotel. Umupo sila sa kabilang panig ng mesa. Pinanot namin ang video. Iyon ang video mula sa restaurant na kuha ni Kuya Bong. Nakita namin ang kamay ni Christian. Nakita namin ang maliit na fial. Nakita namin ang pagtataksil na isinagawa sa gitna ng isang pakdiriwang. Walang nagsalita habang tumatakbo ang video. Ang tanging tunok lang sa silid ay ang mahinang ugong ng aircon. Nang matapos ang palabas, inilatak ni Raquel ang mga dokumento. Ito na ang huling hakbang, ang opsyon letra B. Sa ilalim ng kasunduang ito, formal nilang kinikilala ang pagbawi ko sa lahat ng kanilang mana. Kinikilala nila ang pagkakabuo nga Esther Foundation. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso ay hindi na kailanman mapupunta sa kanila. Mawawalan sila ang karapatang humingi ng para sa akin ng direkta. Ang tanging matatanggap nila ay isang maliit na buwan ng allowance para sa kanilang pangangailangan, ngunit may kondisyon. Kailangan nilang sumailalim sa terapi sa loob ng 1 taon. Kailangan nilang harapin ang kanilang mga sarili. Nakita ko ang panginginig ng kamay ni Christian habang hawak niya ang panulat. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay tila nagtatanong kung kaya ko ba talagang gawin ito sa sarili kong anak. Ang sagot ko sa aking isip ay simple lamang. Ginawa mo na ito sa iyong sariling ama bago ko pa man nahawakan ang panulat na iyan. Pinirmahan nila ang bawat pahina. Isang pahina para sa pera. Isang pahina para sa distansya. Isang pahina para sa katotohanan. Pagkatapos ng huling lakda, iniabot ko kay Christian ang isang sobre. Ito ang sulat na isinulat ko kagabi. Sinabi ko sa kanya na huwag muna itong buksan dito. Buksan niya ito kapag handa na siyang maging isang lalaki, hindi isang anak na naghihintay lang ng mana. Sinabi ko sa kanila na hindi ito parusa. Ito ay proteksyon. Proteksyon para sa aking buhay at proteksyon para sa kanila laban sa sarili nilang kasakiman. Ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure. Siguro, sa ganitong paraan, makikita nila ang halaga ng paggawa ng sarili nilang pangalan. Tumayo sila at lumabas nang hindi lumilingon. Pinanood ko silang maglakad palayo sa hallway. Pakiramdam ko ay nabawasan akong isang malaking pasanin, ngunit kasabay nito ay ang lungkot na dulot ng isang pamilyang tuluyan ng nakawatak-watak dahil sa pera. Ngunit alam ko na ito ang tamang desisyon. Ang batas ay natapos na sa kanyang tungkulin. Ngayon, ang buhay naman ang magpapatuloy. Sabi ni Raquel sa akin. Tapos na ang legal na bahagi, Danilo.
Ngayon, kailangan mo namang asikasuhin ang iyong sariling kapayapaan. Tumango ako, inayos ko ang aking suwet. Tumingin ako sa aking relos. 10:00 ng umaga. Ang mundo sa labas ay patuloy sa pag-ikot. Ang mga jeepney ay bumubusina. Ang matao ay nagmamadaling pumasok sa trabaho. At ako ay malaya na. Malaya sa takot, malaya sa lason, malaya sa mga nanginginig na kamay na naghihintay na aking kamatayan. Ang 2,500,000,000 piso ay nasa ligtas na lugar na. Gagamitin ito para sa mga batang nangangailangan ng scholarship sa probinsya. Gagamitin ito para sa mga magsasaka, gagamitin ito para sa kabutihan, iyon ang tunay na diwa ng aking pinahirapan. Naglakad ako palabas ng gusali at hinayaan ang aking mga paa na dalhin ako kung saan nila gusto, hindi ako sumakay ng sasakyan. Gusto kong maramdaman ang semento sa ilalim na aking nasapatos. Gusto kong malanghap ang hangin ng Maynila kahit pa ito ay punong usok. Dahil bawat hininga ko ngayon ay hiningang ako ang nagmamayari, nakarating ako sa isang maliit na parke sa bandang Hilaga. Hindi ito ang uri ng parke na sikat sa mga turista. Isa lang itong maliit na bakanteng lote na tinaniman ng mga punong nara at mga halamang ornamental, walang maklake na makulidiko. Walang maestatwa nga bayani, may isang lumang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Doon ako umupo. Naalala ko ang aking asawa na si Dahlia. Noong kami ay nagsisimula pa lamang, wala kaming kahit isang sentimo sa aming bulsa. Ngunit masaya kami. Nagtatanim kaming mahalaman sa mga paso sa aming maliit na paupahan. Sinasabi niya sa akin noon na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay ang lilim na hindi mo pagmamayari, ang lilim na para sa lahat. Ngayon, naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Ang Astor Foundation ay ang aking paraan ng pagtatanim ng lilim. Hindi ko kailangan na nakaukit ang aking pangalan sa mga gusali. Hindi ko kailangan ng parangal. Ang kailangan ko lang ay malaman na may mga taong makikinabang sa aking pinahirapan nang hindi nila alam kung sino ang nagbigay nito. Iyon ang pinakamataas na uringang pagbibigay. Napatingin ako sa aking telepono. May mensahe mula kay Vicente, ang nakabiling aking kumpanya. Sabi niya, handa na ang lahat para sa transition. Sinabi ko sa kanya na magdadala akong kape sa opisina sa susunod na linggo. Gusto kong makita ang mga empleyado ko sa huling pagkakataon, hindi bilang kanilang boss, kundi bilang isang kaibigan. May mensahe rin mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko na kay Christian iyon, sabi niya. Dad, tinanggap na namin ang schedule ng therapy. Bukas ang simula. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Pero susubukan kong ayusin ang sarili ko. Hindi ako sumagot. Ngunit sa luplup ko, nanalangin ako na sana ay maging tapat siya sa kanyang proseso. Ang pagpapatawad ay hindi isang dokumento na pinapirmahan sa opisina. Ito ay isang mahabang paglalakbay na nagsisimula sa katotohanan. At ang katotohanan ay masakit, ngunit ito lang ang tanging bagay na makakapagpalaya sa atin. Pinanut ko ang nga bata na naglalaro ng sipasa di kalayuan. Pinanut ko ang isang matandang babae na nagpapakain nga ibon. Ang buhay ay simple lamang pala kung tatanggalin mo ang ingay ng kasakiman. Ang 68 taon ko sa mundong ito ay nagturo sa akin na ang pinakamahalagang investment ay hindi ang nga stocks o real estate. Ito ay ang iyong karakter. Ito ay ang iyong integridad. Tumayo ako mula sa bench at inayos ang aking relos. Ang relos na ito ay binili ko noong kumita ako ng aking unang ₱1,000,000. Noon, akala ko iyon na ang lahat. Ngayon, napagtanto ko na ang oras na binibilang nito ay mas mahalaga kaysa sa ginto kung saan ito gawa. Naglakad ako pabalik sa aking kondo. Sa pag-akyat ko sa elevator, hindi na ako nakaramdam ng kaba. Ang nabagong lock sa aking pinto ay naroon pa rin, ngunit ang mas mahalagang lock ay ang nasa loob ng aking puso. Nakalok na ito laban sa mataong gustong manakit sa akin, at bukas na ito para sa mabagong simula. Uminom akong isang basong tubig. Purong tubig, walang lasa, walang amoy, walang lason, napakasarap. Naupo ako sa aking paboritong
upuan at hinayaan ang dilim na dahan-dahang bumalot sa silid. Hindi ako natatakot sa dilim. Dahil alam ko na bukas, gigising ako sa isang mundong ako ang may hawak ng timon. Ang kwento ko ay hindi kwento ng pahihiganti. Ito ay kwento ng pagpili. Pinili ko ang mabuhay, pinili ko ang katotohanan, at sa huling bahagi ng aking buhay, pinipili ko ang kapayapaan. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong puso, sana ay magsilbi itong paalala. Ingatan ninyo ang inyong napinahirapan. Huwag hayaang ang pagmamahal ay maging bulag sa harap ng kasamaan. Ngunit higit sa lahat, huwag kalimutang magtanim ng lilim para sa kinabukasan. Salamat sa inyong pakikinig. Ako si Danilo, at ito ang aking huling release note. Mag-ingat po kayong lahat at nawa ay mahanap ninyo ang inyong sariling bench sa ilalim ng isang matibay na puno sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay na ito. Habang nakaupo ako sa aking balkonahe at pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubok ng araw sa Manila Bay, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang 2 bilyon at 500 milyong piso na nakuha ko sa pagbebenta ng aking kumpanya ay isa lamang numero. Mari itong maubos, mari itong manakaw, ngunit ang aking dangal at ang aking kapayapaan, iyon ang mga bagay na hindi ko hinayaang makuhang kahit na sino, kahit pang sarili kong dugo at laman. Sinasabi nila na ang pamilya ay dapat na laging nandun para sa isa't isa, tama iyon. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang magbulag-bulagan tayo sa harap ng maling gawa. Ang ginawa ko kay Christian at Leah ay hindi udyok ng galit. Ito ay udyok ng pag-ibig sa katotohanan. Isang paraan upang ipakita sa kanila na ang bawat pagkilos ay may kaukulang resulta, na ang buhay ay hindi isang laro kung saan maari mong saktan ang iba para sa sariling pakinabang. Ngayon, ang Astor Foundation ay nagsisimula na sa kanyang misyon. Ang bawat punong itatanim, ang bawat batang pag-aralin, at ang bawat gutom na pakakainin ay magsisilbing lilim na hindi kailanman nangangailangan ng aking pangalan. Iyon ang aking tunay na tagumpay. Ang makita ang mundo na nagiging mas mabuti dahil sa mga desisyong ginawa ko noong ako ay mag-isa at natatakot bago tayo maghiwalay. Nais ko kayong tanungin. Kung kayo ang nasa aking kalagayan, kung kayo ang ama o inang nalaman ang ganitong katotohanan, ano ang inyong gagawin? Naniniwala ba kayo na tama ang naging desisyon ko na bigyan silang leksyon sa halip na ikulong agad sa rehas? Napakahalaga para sa akin na malaman ang inyong salobin. Maaari niyo bang isulat sa comment section ang inyong maopinyon? At kung maaari, sabihin niyo rin sa akin kung saang lungsod kayo naroon o anong oras na sa inyong lugar habang pinapanood ito. Ang inyong boses ay mahalaga sa akin. Huwag ding kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy nating mapag-usapan ang nga kwento ng buhay at karunungan. Paalala, bagamat ang kwentong ito ay binuo upang maging kawili-wili, ang naaral tungkol sa pag-iingat at integridad na ibinibigay nito ay totoo at may malaking halaga. Ang buhay ay maikli lamang. Siguraduhin nating ang bawat baso ng juice na iniinom natin ay malinis at ang bawat taong pinagkakatiwalaan natin ay karapat-dapat. Salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng may kapal.